Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video. At huwag na din kalimutan mag-subscribe. Hi Sir Lancelot, ako nga pala si Dominic, 30 taong gulang. Ako at ang asawa kong si Maribel ay tubong Ilocos Sur. Pero magpipitong taon na rin kami dito sa Maynila, simula nang sinubukan namin makipagsapalaran sa buhay dito. Sa awa naman ng Diyos, nakahanap kami ni Maribel na matinong kumpanyang kumukupkop sa mga kagaya naming probinsyano at probinsyana. Ngayon ay kasal na kami at may inaasahang anak sa susunod na 2 buwan. Simula nang mabuntis si Maribel, nahilig siyang manood at makinig ng mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Kaya naman naligaw kami sa channel ninyo at nagustuhan niya ng gusto kung paano niyo ikinukwento ang mga kababalaghang ibinabahagi sa inyo ng inyong mga tagapakinig. Kaya naman nagdesisyon na kami mag-asawa na ibahagi na rin sa inyo ang mga kwentong gusto sana na naming ibaon sa limot. Kwentong halos ilang taon din kaming binangungot at hanggang ngayon ay hindi pa rin mapaniwala ang naranasan namin. Lalo na at dito pa ito nangyari sa Maynila. Unang buwan pa lang namin sa Maynila noon, Sir Lancelot. Bilang bagong graduate ng kolehiyo, sinubukan namin ni Maribel na mag-walk-in sa pag-a-apply sa mga kumpanya rito. Bilang mga bata pa, punong-puno kami noon ng pangarap at positibong pananaw sa buhay. Bagong salta man kami, hindi man kabisado ang lugar. Naisip namin na may mga bago namang teknolohiya para matulungan kami. Gaya ng Waze, Google Maps at iba pa. Talagang doon kami umasa ni Maribel noon dahil wala pa naman kaming gaanong alam dito sa Maynila. Maya-maya naburyong na ako sa paghihintay at nakaramdam na rin ako ng pagkalam ng sikmura ko. Hinarap ko ang girlfriend ko at nagtanong ako sa kanya. Gusto mo kumain na muna tayo, Bel? Marami naman sigurong karinderya dyan sa labas. Sa unang tingin sa akin ng noon ay nobya ko pa lang na si Maribel. Sinigurado niya muna kung kaya pa kaming balikan ng HR na nag-i-interview sa amin kanina. Pero gaya ko, nakita rin niyang tumigil na ang HR sa pagpapapasok sa interview room simula nang lumabas ang huling sumalang. Nasa isang pangmalakihang job hiring kasi kami ng isang kilalang call center company, kaya naman ang pilang binuno namin ay hindi biro. Para kaming nasa pila sa bangko o sa mga government agency kapag nagpapagawa ng ID o may kailangan kang kuning dokumento. Natatandaan ko ngang halos ayoko nang isipin pa kung gaano karami kaming mga aplikante ng araw na yon dahil sigurado talagang malulula ako. Ang numero namin ni Maribel ay pang 250 pa at napaka-imposible nang makaabot kami bago magtanghalian dahil ang kasalukuyang numerong tinatawag ay ika-100 pa lang. Dahil doon umalis na kami sa building at nagsimulang maghanap ng makakainan. Sa totoo lang, naninibago pa rin ako sa Maynila. Kumpara sa probinsya, napakainit ng tirik ng araw dito. Napakasakit sa balat ang hangin na sumasalubong sa amin paglabas namin ng building na pinanggalingan namin. Bukod pa roon, mainit ang singaw ng lupa na talaga namang nakakatuyo ng lalamunan. Mabuti na lang at may natanaw ako mga tindahan sa ibaba ng building bago kami pumasok, kaya sigurado akong may makakainan kaming karinderya para maitawid ang aming pananghalian. Tinitipid rin namin ang dala naming pera na pinangutang pa ng mga magulang namin para madagdagan ang budget namin sa Maynila. Gusto ko sanang dalhin si Maribel kahit sa fast food chain, pero alam kong magagalit siya kapag pinilit ko yun. Bukod sa hindi siya maluho, napakaswerte ko dahil alam niya kung paano ako kontrolin at balikan sa tamang focus para maalala ang goals versus budget namin. Nakapili agad kami ng karinderya at umorder ng isang ulam na karne at isang putahe ng gulay. Medyo mahal nga lang ang tinda ng ulam at kanin kumpara sa probinsya, kaya napagdesisyonan naming maghati na lang. Hindi ko maiwasang mapangiti sa tuwing nare-realize ko kung gaano ako kaswerte kay Maribel
Bukod sa napakaganda niya, hindi niya ako kailanman hinanapan ng higit pa sa kaya ko. Kaya nga puno ako ng pangarap na balang araw ay mabigyan siya ng maayos na buhay. Isang buhay na hindi kailangan mag-alala tungkol sa pagkain, pera o bayarin. Natapos kami at pasado 12:00 na ng tanghali. Kaya naman naisipan naming magpatay oras sa pamamasyal. 1:00 pa kasi ang resume ng interview. Sa totoo lang, kating-kating na akong gumala. Lalo na at nadadaanan namin kanina ang Luneta Park. Nakikita ko lang ang lugar na iyon sa mga Filipino textbook noon. Pero hindi ako makapaniwalang magkakaroon ako ng pagkakataong mabisita ito. Katulad ko, yun rin ang gustong puntahan ni Maribel, kaya masigla kaming sumakay ng jeep papunta roon. Pagdating namin, busog ang aming mga mata sa ganda ng paligid. Para itong nag-iisang maberdeng bahagi sa gitna ng maingay at mausok na Maynila. Malililim at mahangin ang lugar. Marahil dahil malapit ito sa dagat. Nag-ikot lang kami na nag-ikot. Nakakatuwang kahit sa ganitong simpleng gala lang, masaya na kaming nairaraos ang araw. Masaya rin akong hindi ko na nakikita ang pag-aalala sa mukha ni Maribel, hindi tulad kanina. Hindi siya mapakali habang naghihintay ng tawag mula sa HR. Nag-aalala siya na baka hindi kami tanggapin dahil probinsyano at probinsyana kami. Baka raw hindi kami magustuhan dahil sa simple naming pananamit at itsura kumpara sa mga kasabayan naming nakatodo postura. Napakasimple lang kasi talaga ng mga suot namin. Si Maribel ay nakaasul na blouse na itinerno sa itim na pantalon at sapatos. Ako naman ay nakaputing polo, itim na pantalon at sapatos na binili pa ni Lolo para sa graduation ko. Kahit ganoon, nanatili akong positibo. Habang naglalakad kami, lalo kong naisip kung gaano ko kagustong maabot ang aming mga pangarap. Pero ang totoo ay kahit na ganoon ang mga panghihina at pag-aalala ni Maribel, ay hindi naman talaga siya dapat maapektuhan. Unang-una ay kaming dalawa ang isa sa mga top students sa college namin. Parehas kaming nakapagtapos ng cum laude sa probinsya ng Ilocos Sur. At sa itsura niya naman, hindi siya kayang sapawan ng mga kababaihang grabe ang pormahan doon sa meeting room dahil napaka-eleganteng tignan ng nobya ko sa kanyang simpleng suot. Napakaputi kasi ni Maribel. Isama na ang bagsak nitong buhok at labing lipstick ay okay na dahil sa natural nitong pagkamapula. Nagawang aliwin ng Rizal Park ang kabang na muo sa dibdib ng nobya ko. Kaya naman nang makita naming malapit na mag-alauna ay nagmadali na rin kaming bumalik sa Paco kung saan naroon ang kumpanyang ina-applyan namin. Sa aming pagbiyahe pagbalik sa building ay mabilis akong kinalabit ni Maribel nang may matanaw siyang simbahan sa dinaanan ng jeep kanina. Napakagandang simbahan nito. Puting-puti na talaga namang kaagaw-agaw ng pansin. Hindi ko nga lang nalaman kung anong pangalan ng simbahan na yun dahil sa bilis ng jeep tumakbo. Pero hindi na mahalaga dahil gusto raw itong balikan ng nobya ko pagkatapos namin sa interview. Gusto niya daw magdasal doon bago matapos ang araw. Bagay na hindi naman katakataka dahil relihiyoso talaga si Maribel. Mahilig din itong magbisita iglesia sa mga simbahang Katoliko sa Ilocos Sur at mas nahuhumaling itong pumasok sa mga simbahang may mga matatandang disenyo na alam niyang kinalipasan na ng napakahabang panahon. Nang makabalik na kami sa waiting area ng building, ay tila mas lalong dumami ang pilang nauna sa amin. Doon namin nalaman na nabigyan raw ng bagong queue number ang guard noong lunchtime at kagaya naming mga kumain pa sa labas ay mas lalo lang nahuli. Sa totoo lang ay asar na ako ng mga sandaling yon. Pero pinigilan kong gumawa ng eksena. Pinakalma ko muna ang sarili ko bago ako nagdesisyong lapitan yung gwardya. Hindi naman ata pwede yun, sir. Kanina pa kami naghihintay ng queue namin. Bakit ka naman po nagbigay ng panibagong number noong lunchtime? Hindi po ba unfair yun?
Hindi kasi ako makapaniwala. Hindi kasi biro ang ginawa naming pila para lang makuha ang queue number 250. Tapos ngayon, mas mapapatagal pa ang interview sa amin? Katulad ko ay maraming nainis sa nangyari sa queue number. Ang iba ay nagsi-back out na lang at ang iba naman ay todong inaaway ang guard. Pero wala lang din maisagot sa amin ito dahil sumusunod lang naman daw sila sa direktiba ng kumpanya. Dahil doon ay hindi ko na rin naman na ipinaglaban ang punto ko. Bukod sa pinigilan na rin ako ni Maribel, kita ko ang labag sa loob nitong ekspresyon. Pero wala na lang kaming ibang nagawa kundi ang sumunod sa pangalawang numbering ng interview. Kung hindi lang talaga namin kailangan ng trabaho ng mga panahong yun, ay hindi talaga ako magtsatsaga sa ganoong klase ng sistema. Napailing na lang ako. Dahil doon ay inabot na kami ng siyam-siyam sa waiting room. Pasado 7:00 na ng gabi na maisalang kami sa interview. At sa awa ng Diyos ay parehas naman kaming nakasagot sa mga tanong nila. Maging sa mga mock exercise test nila kapag nasa duty na raw kami ng tawag. Pinasan namin yung dalawa ni Maribel. Pero dahil kabado pa rin sa resulta ay naalalang bigla ng nobya ko ang simbahang nadaanan namin kanina. Gusto niya raw doong dumaan muna para maipagdasal ang magiging resulta ng aming interview. Dahil lang sabi sa amin ng HR ay tatawagan na lang daw kami nito. Sa hinaba-haba ng oras na ipinaghintay namin, ganun na lang din ang kinahinatnan ng buong araw naming pag-a-apply. Hindi ko alam kung may aasahan ba kami o wala. Kaya naman wala na rin akong nagawa kundi ang sundin ang kahilingan ni Maribel. Tutal ako rin naman ay hindi mapakali sa magiging resulta. Kaya hihingi na rin ako ng tulong sa Diyos para sa positibo sanang resulta na pinaghirapan naming pakikipagsapalaran sa Maynila. Wala na rin naman kasi kaming ibang malalapitan noon kung hindi siya lang. Dahil ginawa naman namin ang lahat ng makakaya namin. Pambihira, Bel. Naliligaw na ata tayo ah. Kabado ko lang nasabi kay Bel. Pero masyado itong positibo para ma-discourage at hindi na tumuloy sa lakad. Sinabi nitong magtanong na lang kami sa natanong niyang matandang babae sa hindi kalayuan. Bagay na sinang-ayunan ko lang naman. Pero ang nakapagtataka roon ay parang hindi ko naman nakita ang babaeng yun sa harapan namin kanina. Pero sa bagay, baka biglaan lang din siyang lumabas sa kung saan. Kaya hindi ko siya napansin. Para mahabol ay medyo binilisan na namin ang paglalakad. At para naman hindi pagkamalang holdapper o masamang tao, ay minabuti ko na lang na batiin muna ang matanda bago ang lahat. Magandang gabi po, La. Katulad ko ay bumati rin si Maribel kay Lola. Na agad nitong ikinatigil, pero nanatili itong hindi nakalingon sa amin. Sa malapitan ay mas nakita ko ito ng husto. Nakasuot ito ng puting bestida at may nakabalumbon na puting belo sa balikat nito na parabang mga normal na nakikita kong suotan ng mga matatanda sa probinsya namin kapag nagsisimba. At talaga namang puting-puti ito na binagayan din ng puting-puti nitong buhok na sobrang haba. Sa totoo nga noon parang natakot ako sa kanya, Sir Lancelot. Dahil siguro sa postura niya at weirdong pagtigil bigla pero hindi man lang lumingon ni ang magsalita pabalik sa amin. Pero dahil siniko naman na ako ni Bel, ay sinabi ko na dito ang pakay namin. La, magtatanong po kasi kami. Saan po kaya rito yung daan papunta doon sa malaking simbahan? Kanina pa po kasi kami naglalakad dito. Hindi pa rin namin matanaw. Pero hindi pa man ako nagsasalita ay tinuro na nito ang isang direksyon ng walang kahit na anong binibitawang salita sa amin. Sa pagkakataong ito ay si Maribel na ang nagkumpirma sa matanda kung yun ba talaga ang direksyon papunta doon sa simbahan na tinutukoy namin. Pero nilingon lang siya nito at tinitigan. Nangilabot ako sa mga titig niyang yon kay Maribel. Pero mas nangilabot ako na magsimula itong ngumiti rito. Kaya walang ano-ano'y hinila ko na ang kamay ng nobya ko at tinungo ang direksyon na sinasabi ng matanda. Nasa kabila itong bahagi ng kalsada at doon ay tanaw namin ang isa pang daan
na siguro hindi lang namin natanaw kanina noong naglalakad kami. Pinagalitan pa ako ni Maribel kung bakit hindi man lang kami nagpasalamat sa matanda. Pero hindi ko na ito sinagot sa dahilan ko. May iba talaga akong pakiramdam sa matandang yon. Bagay na nakumpirma ko nang lingunin ko ulit ito. Nawala na ito sa kinaroroonan niya kanina. Doon ay hindi na ako nakatiis pa at sinabi na yon kay Maribel. Bel, wala na yung matanda kanina. Nilingon niya rin naman ang sinabi ko at kinumpirma. Pero hindi katulad ko ay hindi niya lang ito binigyan ng pansin at tinawanan pa ako. Kung ano-ano na raw talaga ang iniisip ko, kaya hindi talaga namin dapat kaligtaang magsimba ngayong gabi. Nang marating namin ang dulo ng iskinitang tinuro sa amin na matanda, ay natanaw agad namin ang isang lugar na animoy may nagliliwanag sa loob nito. Ang bungad doon ay isang arko. Kaya naman si Maribel ay madaling-madali nang tumawid ulit ng kalsadang napapaligiran ng mga sasakyan. Dahil panigurado daw siya na ito ang nakita naming simbahan kanina. Pero hindi ba parang masyadong luma yan kesa doon sa nakita natin kanina? Umangal pa ako dito bago kami tuluyang tumawid. Pero nagkibit balikat na lang ang nobya ko at parang nagbago na lang bigla ang isip na sa simbahan na lang ito kami magsisimba kaysa doon sa simbahang nakita namin noong una. Kaya naman wala na akong nagawa. Tama rin naman kasi siya sa bagay na wala naman siguro maiiba kung sa ibang simbahan kami pumasok ngayon. Nang makalapit na kami sa entrance ng tila parke na yon, ay nakita ko sa malapitan ang arko. Lumang-luma na ito at talaga namang sa kalumaan ay halos punong-puno na ng lumot. Nangungutim na rin ang halos itaas nitong bahagi sa kalumaan. Pero imbis na matakot itong nobya ko ay parang mas na-excite pa sa nakikita niya. Tila parke ang papasukan namin sa loob dahil sa natatanaw kong hardin sa loob nito na mas lalong nakakapagpaakit sa lugar na ito. Ang nakapagtataka lang ay na magsimula kaming pumasok sa loob niyon ay tila ba nanibago ako sa lugar. Para bang nasa iba akong panahon. Lalo na at tumatanglaw lamang sa kabuuan ng parke ay ang mga malalalim at dilaw na ilaw ng mga makalumang poste ng ilaw. Mabuti na nga lang at napakaliwanag ng buwan ngayon at nakukuha ko pang makita na mas malinaw ang buong lugar. Nakakapagtaka rin ng tila mawala ang ingay ng mga sasakyang umiikot sa parke na ito mula sa labas. Parang biglang naging sobrang tahimik ang paligid. Yung tipong kahit ingay ng ibon o mga kuliglig na madalas mong marinig sa gabi ay wala talaga. Nakakabinging pakinggan sa totoo lang. Kaya talagang nagtataka na ako noon. Ang lahat ng katanungan kong yun ay tinuldukan ko na lang din ng mga katwiran ko para makamove on at hindi matakot. Baka kasi naman na-maintain lang talaga ng mga taga Maynila ang lugar na ito. Kasama ang kasaysayan mayroon ito. Kaya ganun ang nararamdaman namin. Hindi naman kasi talaga ako kako nawawala sa isang lumang lugar ang pagiging nakakatakot ng ambience nito. At sa ingay naman ng mga sasakyan, anong oras na kasi nun sabi ko pa sa sarili ko. At panigurado akong pabawas na lang ng pabawas ang mga sasakyan sa labas. Kaya halos wala ng ingay pa kaming naririnig. Napakaraming puno sa parke na halos tumakip din ang mga anino nito sa ilang bahagi ng lugar. Pero kahit na ganoon, ay isang bagay pa rin ang pinakasentro ng atensyon nang pumasok kami. At ito ay ang nag-iisang may kaliitang simbahan sa gitna ng parke. Pero hindi kagaya ng arko kanina, ay puting-puti ang simbahang bato na ito sa gitna ng kalumaan ng kanyang disenyo. Tatakbo na sana si Maribel noon para pumasok na sa simbahan, pero agad kong nahawakan ang kanyang kanang kamay nang mapansin ko ang mga taong unti-unting naglalakad papasok ng simbahan. Napatitig naman din doon si Maribel at ako ay alisto ring nakabantay. Lalo na at kakilakilabot para sa akin ang mga nakikita ko. Napakaraming nakabelong babae ang mga naglalakad patungo sa loob ng simbahan. At ang nakakakilabot doon ay halos pare-parehas sila ng suot kagaya ng matandang babae kanina. Ang mga puting bestida at ang mga mahahabang belong pinantatakip nila sa kanilang mga ulo
Pansin ko rin ang mahabang mga buhok ng mga ito at gaya na matanda kanina ay napakalakas na mga itong nagsisilakad papasok. Napaka-weirdo. Pero itong kasama ko ay hindi man lang makaramdam at excited pa rin makapasok sa loob. Para bang humaling na humaling ito ngayon na makapasok doon. Pero hindi ko yun hinayaan at nanatili lang siyang hinawakan. Mamaya na tayo pumasok, Bel. Paunahin mo na muna sila. Pero hindi na lang ito umimik sa akin. Nang matapos kaming hintayin ang pagpasok ng mga matatanda ay pumasok na rin kami sa loob noon. At ikinakilabot ko ang nadatnan namin sa loob. Puting-puti ang loob ng simbahan. Normal sa mga pangkaraniwang matatandang simbahan sa probinsya. Pero ang nakakakilabot doon ay ang tila uniform ng lahat na nagsisimba dito. Pare-parehas silang nakabelo lahat. Mga nakayuko at mga nagsisidasal. Sa sobrang dami nga nilang nagdadasal ay parabang ni isang lengguwahe sa mga binabanggit nila ay hindi ko na naintindihan. Kahit na gayon ay hinila na lang ako ni Maribel na maupo sa pinakadulong silya. Kami lang sa hilerang yon ang nakaupo na mas ikinagaan ng loob ko. Dahil hindi ko ata kayang tanggalin ang takot kong makita ang mga muka sa likod ng kanilang mga belo. Gaya ng nakakawian ay nagsimula na rin kaming magdasal ni Maribel. Mabuti nga siya at hindi niya na lang iniintindi ang mga bagay na meron sa harapan namin ngayon. Samantalang ako ay tila nagbubutil na ang pawis sa noo dahil sa hindi ko maintindiang discomfort na nararamdaman ko. Kanina pa ito pagpasok pa lamang namin sa arko. Tila pa bumabaliktad ang sikmura ko na ewan at hindi mapakali sa pag-ikot ng mga mata dahil sa parabang may nagmamasid sa akin sa kung saan. Na kapag nililingon ko naman ay wala akong makita. Nang matapos na ako magdasal ay umupo na ulit ako na maayos mula sa pagkakaluhod ko na otomatikong naistatwa ako sa kinauupuan ko. Kasabay nun ang paghinto ng hininga ko at puso ko ng pagdilat ko ay ang lahat ng babaeng nakabelo ay nakalingon sa akin. Kitang-kita ko ang panlilisik ng kanilang mga mata sa akin. Ang mapuputla at tila mga hindi naaarawang mga balat. At ang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang sabay-sabay at unti-unting pagkurba ng kanilang mga labi. Sa isang ngiting hindi ko makakalimutan. Ngiting tila papatay at ngiting tila ako ay pinaglalaruan. Nang oras din na yon ay nagpumilit akong igalaw ang kahit pa ako man lang sana o ang mga kamay ko. Pero para akong naistatwa sa kinauupuan ko. Ni ang magsalita man lang o umungol ay hindi ko magawa para sana tawagin na si Maribel. Pero wala akong magawa. Tanging mga mata ko lang ang naigagalaw ko. Na sana ay hindi ko na sana itinanaw pa sa unahang bahagi ng simbahan sa nakita ko roon. Sa unahan ay pumasok ang isang babaeng nakamahabang pulang belo. Kakaiba ang suot nitong tila mahabang bersyon ng mga dress ng matatanda sa loob. Na animoy parang siya ang pare. Dahil katulad ng mga normal na pare ay may hawak-hawak rin itong ginto at malaking baso at isang tila alak sa kabila niyang kamay. Kitang-kita ko at rinig na rinig ko ang mga wikang Latin na binibitawan niya sa kanyang paglakad patungo ng gitna ng entablado. Mga salitang kahit hindi ko naiintindihan ay parang ikinabibigat ng gusto ng dibdib ko. Mga salitang parang nag-i-echo na sa utak ko at pinipilit kuhain ng katinuan ko. Lalo na nang ang boses nitong babae sa una ay nagbago. Palaki ito ng palaki na akala mo ay may sumasabay na isa pang napakababang boses. At sa pagtagal ng pagka-expose ng tenga ko sa mga dasal na ito ay sa hindi malamang dahilan ay nauubos ang enerhiya ko. Para akong nauubos na sigarilyo at ang puso ko ay wari mo'y hihinto na sa anumang oras. Pero wala nang mas lalala pa nang isang napakatangkad na nilalang ang lumabas sa pinanggalingang pinto ng babaeng nakapula. Bagay na ikinatulala ko dahil kasunod ng kanyang paglabas sa pintuan sa gilid ng entambladong yun ay lumabas ang isang napakatangkad na nilalang na doble ang tangkad sa normal na tao. Nilalang na hindi ko maaninag kung ano dahil sa para lamang siyang anino.
aninong tila nagliliyab at nag-uusok. Isama na roon ang iika-ika niyang lakad. At kung gaano kalakas ang tila nakakalas nitong mga buto para lang makalakad. Bagay na gusto ko na sanang ikawala sa pagka-estatwa ko. Pero hanggang ngayon ay wala akong magawa. Para bang may mahihigpit na mga kamay na may hawak sa kamay at mga paa ko. Kaya naman tinatanaw ko na lang si Maribel. Alalang-alala ako sa mga pwede mangyari sa amin. Pero mas nag-aalala ko sa kanya kesa sa akin. Sa kabutihang palad ay nagdarasal pa rin ito sa luhuran na para bang walang ibang nararamdaman at nakikita tulad ko. Kahit na ganoon ay sinubukan ko pa rin magkumawala sa kung anumang pumipigil sa aking makakilos. Pero ang nagpapalakas lalo sa adrenaline ko ay nang makita kong papalapit na ng papalapit sa akin ng anino. Habang papalapit ng papalapit ay papalakas din ng papalakas ang mga tila naglalagutukan nitong mga buto na maging tenga ko ay natutulig sa tunog nito. Doon ay napasinghap ako ng tuluyan na akong makakilos. Pero parang huli na masyado ang lahat dahil nang makita kong nasa kabilang dulo na ng upuan namin ang anino. Takot na takot akong napatingala rito. Tumabingi ang ulo nitong napatigil doon. At saka ko lang nakita nang malapitan ang kanyang anyo. Isa rin yung babae. Napakapayat, napakatangkad at ang itim nitong suot na akala ko ay anino ay isang masikip palang bestida na halos sira-sira na. Pero mas ikinilambot ko na masilayan ko ang kanyang muka. Hindi pantay-pantay ang kanyang muka na akala mo ay na-deform o may diferensya. Para yung nilamukos. Dahil ang kanyang singkit na mga matay hindi na halos magpantay sa mukha niya. Kasama na ang ilong at bibig na hindi nakalinya sa tunay nitong pwesto. Lumayo ka sa amin! Sa wakas ay nakapagsalita na ako. At yun ang unang lumabas sa mga bibig ko. Pero nakakasagabang hindi lang ito kumibo o kahit isa sa kanilang mga nakatitig lang sa amin. Kaya naman nagmamadali kong hinila si Maribel sa kanyang pagkakaluhod. Nakakapagtaka man ay hindi na ito nag-react pa at nagpahila na lang sa akin. Umalis na tayo dito, Bel. Ngayon na! Doon ay mabilis naming natungo ni Maribel ang entrance. Pero bigla yung sumarado kasabay ang isang malakas na sigaw. At para bang ni ang paglingon doon ay hindi ko kayang gawin. Dahil alam kong galing yun sa babaeng nakaitim. At hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari, Sir Lancelot. Basta ang alam ko na lang ay nagawa kong buksan ang napakabigat na pintuan ng simbahan. Siguro ay dahil na rin sa adrenaline. Pero nang mabuksan ko yun ay kumaripas na kami ng takbo ni Maribel. Pero habang papalabas kami ng tarangkahan, ay parang pagaan na ng pagaan ang hila-hila ko. At ikinanlumo ko nang lingunin ko ang kanan kong kamay kung saan naroon ang nobya ko. Wala na ito doon. At ang tangan-tangan ko na lang ngayon ay kung anong kahoy na akala ko ay kamay ni Maribel. Sa gulat ko ay nangihina na lang akong napaupo sa kalsada. Oh, iyo, anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Doon ako natauhan at mabilis na tumayo at takot na lumapit kay Manong. Tulak-tulak nito ang kariton niya ng fishball. Manong, tulungan mo ko. Manong, maawa ka sa akin. Yung nobya ko po. Ni hindi ko mabuo ang mga talata kong paliwanag dahil sa kaba at manginginig ko sa takot. Ngayon lang sama-samang bumagsak sa akin ang mga nangyari kanina. Ang simbahan, ang mga nakaputing matatanda, ang napakapulang matron at ang itim na nilalang. Huminahon ka iyo. Hindi kita matutulungan kung hindi ka nagpapaliwanag na maayos. O ito, tubig. Uminom ka muna. Mabilis kong inabot ang bote ng tubig na bigay nito sa akin dahil parang nauupos akong kandila. Uhaw na uhaw, hindi makahinga na maayos, pero hindi matanggal-tanggal ang panginginig ko. Ilang minuto akong nanatiling ganoon hanggang sa makakuha ko muli ng lakas ng loob para magsalita. Manong, yung nobya ko ho, naiwan sa loob ng parke. Naiwan siya sa loob ng simbahan, Manong.
Doon pa lang ay nakita ko kung paanong nagbago ang ekspresyon ni Manong. Mula sa pagiging concerned ay agad na pakunot ang noo nito at galit na humarap sa akin. Paanong naiwan? Bakit hindi mo binalikan? Balikan mo. Delikado sa loob ng... Pero hindi ko na pinatapos si Manong at tinawakan ko na siya sa kanyang braso at nagmakaawa. Hindi ko na siya mabalikan, Manong. May mga kakaibang nilalang sa loob. Tulungan niyo po ako. Ayoko pong mawala ang nobya ko. Ayoko po. Napahagulgol na ako dito sa takot na mawala si Maribel sa akin. Gusto ko mang magpakamatapang pero alam kong wala akong sapat na kakayahan. Kailangan ko ng tulong. Bakit kasi kayo pumasok dyan ng ganitong oras? Hindi nyo ba alam na hindi pwedeng pumasok dyan sa Paco Park ng ganitong oras? Lalo na at kabilugan ng buwan ngayon. Ano bang pinagagagawa nyo? Nagtataka man sa galit niya ay sinagot ko lang rin ito. Hinahanap po kasi namin yung church na malaki, Manong. Pero dito kami tinuro na matanda kanina. Hindi po namin alam na dito niya kami ituturo. Taga-probinsya lang po kami. Doon ay sinagot niya agad ako na nakapagpatigil sa akin. Sinong matanda? Nakaputing matanda ba? Napatango ako agad dito pero agad niya rin itong ikinasapo na mukha niya. Kaya naman hindi ko na naiwasang mapatanong. Bakit po? Hindi kayo dapat gumagala sa paligid ng lugar na ito kapag ganitong oras. Maraming kababalagan na nangyayari dito kapag gabi. Maya-maya pa ay nagpatay na ito ng gasolina sa fishball cart niya at hinango na ang mangilang nakasalang doon at nilagay sa Tupperware para itong magsasarado na. Kailangan nating magmadali. Kailangan natin makuha ang nobya mo sa lalong madaling panahon. Mas lalo akong kinabahan sa mga sinabi nito kaya naman tinulungan ko na rin siyang magligpit muna ng cart niya. Hindi ako mapakaling paikot-ikot sa pwesto ko. Kaya naman tinulungan ko na lang din siyang magligpit at magsarado. Ilang minuto rin namin yung pinagtulungan na may kunin siya sa isang tila maliit na drawer sa kariton niya. At hinugot doon ang isang itim at may kalumaang kahon na kasing laki ng kahon ng sapatos. Pagkabukas niya roon ay nakita kong punong-puno ito ng mga kakaibang kagamitan. Mga luma at halos hindi ko na nga makilala ang iba dahil sa mga kakatawang itsura ng mga nasa loob nito. May mga garapon, may mga beads ng kwintas, may mga tuyong halaman at kung ano-ano pang hindi na pamilyar sa akin. Doon ay hinugot nito ang isa sa mga kakatuwang pulseras na kulay pilak. Dalawa yon at sinuot niya sa magkabilang kamay. Kasunod noon ay ang paghugot niya sa isang mahabang akala ko ay kwintas na may kakaibang bulitas na iba-ibang sukat at anyo. May mga tila bato. May mga tila hugis buto ng kung anong maliit na hayop. At ang iba ay parang mga ngipin. Sobrang nawiwirdohan na ako sa mga nilalagay niya sa katawan niya. Kaya naman hindi na ako nakatiis na magtanong. Albularyo po ba kayo, Manong? Tahimik lang ako nitong tinanguan habang pinalupot naman ito ang pulang bandana sa kanyang ulo. Sa itsura niya ngayon ay mukha na talaga siyang albularyo. Lalo na nang ipitan niya ng isang tila halaman ang bandanang yun sa ulo niya. Pagkatapos noon ay nilabas niya ang pendant na nakasabit na gintong kwintas sa kanya. Hugis triangulo yun na may nakaukit na mata sa gitna. Hindi ko alam kung anong ginawa ninyo, pero ibang simbahan ang mayroon sa lugar na yan kada sasapit ang ganitong araw sa Maynila. Ang kabilugan ng buwan. Ang parke na yan ay sinumpang lugar dito sa Paco, Maynila dahil sa mga hindi makajos na gawain dyan noon ng mga kultong namamalagi sa lugar na yan. Kulto po? Oo, kulto. Kaya magmadali ka at isuot mo na din ang pangontra na ito. Manong, anong... Isang kwintas pa ang hinugot ni Manong sa kahon na yon. At halos katulad yon ng kanyang kwintas. Bukod sa lubid lang ito pero parehas na mayroong tatsulok na pendant. Nang maisuot niya na ito sa akin ay doon ko lang nakita ito ng malapitan. At doon ko napansin ang napakaraming sulat doon sa maliliit na letra. Gayunpaman ay wala akong maintindihan sa mga nakasulat.
para itong ibang lengguwahe. Ilang sandali pa ay nagsimula na kaming tahakin ang daan pabalik sa parke. Dahil sa takot ko ay nanginginig akong naglalakad na agad din atang napansin ni Manong, kaya sinenyasan niya akong pumwesto lang sa kanyang likod at sundan siya. Hanggang sa mas lumakas ang mga bulong niya kaninang tila mga dasal sa wikang Latin. Lalo na nang pumasok na kami sa arko sa bukana ng parke. Kakaba-kaba akong sinusundan siya. Pero agad akong napakuskus sa mga mata ko nang madatnan ko ang iba ng itsura ng parke ngayon. Napakaluma na nito kumpara sa napakabago nitong itsura kanina. Ang mga pader kanina na nakikita ko pang puting pintura ay punong-puno na ng mga lumot at basag-basag na. Ang mga poste kanina na ikinamangha ko pa dahil sa mga antig nitong itsura ay wala na ngayon lahat. Ang mga katawan na lang ng mga ito ang natira doon. Ang mga paligid na kanina ay maliwanag sa ilaw ng poste. Ngayon ay madilim na. At ang tanging liwanag ay galing sa buwan. Parang isa itong ibang dimensyon. Hindi ko na alam kung nananaginip lang ako o totoo ang nangyayari. Habang patuloy naming nilalakad ang makipot na daanan papunta sa simbahan, naririnig ko ang tunog ng mga yapak sa likod namin. Parang may sumusunod. Lalo akong nanlamig nang makita kong biglang tumigil si Manong at tumingin sa likod. Bigla niyang itinapat sa akin ang isa pang pendant na tila nagliwanag. Wala kang dapat ikatakot hanggat suot mo ito, pero huwag kang lalayo sa akin kahit na anong mangyari. Tumango na lang ako at hinigpitan ang kapit sa pendant. Tila nabawasan ang kaba ko pero hindi tuluyang nawala ang takot. Hindi nagtagal ay narating na namin ang pintuan ng simbahan. Manong, anong nangyari? Hindi ganito ang itsura ng parke kanina. Ano pong nangyari? Ang hinala ko ay hindi nyo sinadyang makapasok sa portal kanina sa lumang panahon. May kakaibang itim na mahika ang ginamit ng mga kultong yun sa lugar na ito para mapanatili ang kanilang teritoryo at makapangbiktima. Parang nakagat ko ang dila ko sa mga sinasabi ni Manong, pero mas nanlamig ako sa mga sumunod nitong sinabi. Ang madalas na biktima ng mga kulto na ito ay mga dalaga. Ang pangkaraniwang insidente rito ay mga nakakakita ng mga matatandang babae na nakaputing damit at belo. Ang iba nananakot. At ibang kwento naman ay ang mga nawawalang dalaga sa paligid at natatagpuan na lang na walang malay dito sa loob ng parke. Pero kayo... Pero ang pagtigil nito ay mas ikinalas lang ng kabog ng dibdib ko. Napakasimple na mga sinabi niyang insidente sa lugar na ito kumpara sa mga naranasan at nakita ko kanina. Pero ang hinala ko ay gustong-gusto ng mga nilalang na ito ang nobya mo, kaya umabot kayo sa ganitong sitwasyon. Dali at pumasok na tayo sa loob ng simbahan. Gusto kong manlambot sa mga sinabi niya. Gusto kong magtanong kung bakit. Pero kung tama ang sinasabi ni Manong, wala na akong panahon para sa kainaan. Kailangan na ako ngayon ni Maribel at alam kong oras na lang ang kalaban namin ngayon. Ang kaninang tila nagliliwanag na simbahan ay abandonado na ngayon. Walang kailaw-ilaw ang lahat. Na akala mo ay isang patay na lugar. Pero nang buksan pa lamang ni Manong ang pintuan, ay ikinanginig ko na makita ko ang nobya kong nasa gitna ng simbahan. At nakalutang. Maribel! Diyos ko! Lalapit na sana ako dito nang mabilis akong nahawakan sa damit ni Manong. Huwag kang lumapit, iho. Delikado. Doon ay napatigil ako at doon ko lang nakita ang anino sa likuran ni Maribel na akala ko ay anino lang nito kanina dahil sa sikat ng liwanag ng buwan mula sa bintana ng simbahan. Pero nagkamali ako. Siya yun, ang babaeng nakaitim. Pero agad akong napatigil sa malakas na sigaw ni Manong. Hindi ko yun maintindihan dahil sa wika nitong Latin. Pero kitang-kita ko kung paanong ang nakangising babae sa amin kanina ay ngayon ay galit na galit na. Layuan mo ang batang yan, Bettina. Hindi siya kabilang sa inyo. Bettina? Bettina ang pangalan ng nilalang?
Pero imbes na sumagot ay malakas lang itong sumigaw pabalik sa amin. Para bang mababasag ang tenga ko sa sigaw niyang yon. Halos dumagundong din ang buong simbahan dahil dito. Sa una ay sumagot lang din ito kay Manong sa wikang Latin. Pero paunti-unti ay para bang nag-iiba na ang lengguwahe nito hanggang sa maintindihan ko na ang kanyang mga sinasabi. At nakakakilabot dahil napakalalim ng boses nito na animoy sinasabayan lamang ng isa pang boses ng babae. Ang sabi niya, kanya raw si Maribel, sa kanya raw ang nobya kong birhen. Doon Sir Lancelot, hindi ko na alam kung saang kamay ng Diyos ako humugot ng lakas ng loob. Pero agad akong napasagot sa nilalang na ito. Hindi siya mapapasayo. Hindi ako papayag. Doon ay nakita ko ang pagtigil nito at matalim akong tinignan na agad ikinaiba ng reaksyon ng katawan ko. Para bang bigla akong nakaramdam na matinding pagkahilo. Para bang umiikot ang sikmura ko. At para bang nauubos bigla ang enerhiya sa katawan ko. Labanan mo, iho. Lakasan mo ang pananampalataya mo. Magdasal ka. Hindi madadaig ng taong may Diyos sa buhay ng mga demonyong katulad nila. Halos hindi ko na marinig ang mga sinabing yon ni Manong sa akin. Kaya naman mahirap man ay pinilit kong magdasal. Pinilit kong lakasan pa ang loob ko. Gamit ang pananampalatayang mayroon ako. At para bang isang mahikang nawala ang mga sakit sa katawan ko. Nang makatayo na ulit ako sa pagkakaluhod ko, ay nakabuelo na si Manong para hilahin ang isang latigo na gawa sa kung anong material na hindi ko sigurado kung ano. Para yung halaman na may pinutol na tinik. At doon ay nagsimula siyang magdasal ulit ng Latin. At iniampas ang bagay na yun sa hangin. Sa ngalan ng Diyos Jesus, pakawalan mo ang dalagang yan. Pero hindi ko inaasahan nang sa pagkurap ko ay isang hindi ko inaasahang presensya ang nasa harapan ko na, ang babaeng nakapula. Agad akong napasigaw sa pagsulpot nitong bigla sa harapan ko, dahilan para mapabuwal na lang ako sa sahig. Paanong hindi? Mula sa pagluhod ko dahil sa ginawa ng nilalang na nagngangalang Bettina, ay isang kisap matang mukha na ng babaeng ito ang sumambulat sa mukha ko. Kagaya ko ay nakaluhod rin ito. At para ba akong aatakihin sa puso na makita ko kung gaano kalapit na estado ang buong mukha nito. Nabubulok ito, inaagnas. Amoy na amoy ko ang napakasangsang at nakaduduwal nitong amoy. Lalo na malaglag pa mismo mula sa kanyang pisngi ang mangilang-ngilang gumagalaw pang uod sa kanyang muka. Gaya ng kanina ay nagsimula ulit itong magdasal sa salitang Latin. Pero kung akala niyang maaapektuhan muli ako ng katulad ng ginawa niya kanina, ay nagkakamali siya. Buong pananampalataya kong hinawakan ng pangontrang pinahiram sa akin ni Manong at buong tapang na tumayo. Hindi niyo na ako masisindak. Layuan niyo ang nobya ko. Ngayon na. Pero imbis na mas intindihin ay mas lumakas lamang ang dasal ng babaeng nakapula na hindi na lalong umubra sa akin. Lalo na makita ko ang pagsisimulang pagdudugo ng ilong ni Maribel. Nakalutang pa rin ito at walang malay. Kaya naman gawa ng galit sa aking dibdib ay mariin at malakas akong nagdasal sa may kapal. Habang unti-unting tumatayo at tumahakbang papalapit sa kanila. Si Manong ay patuloy pa rin sa pagpapalayas sa itim na nilalang. At base sa mga kinikilos niya ngayon ay alam kong ako lang ang nakakakita sa babaeng nakapula. Sa ngalan ng Ama, lubayan niyo na ang nobya kong si Maribel. Hindi niyo ako masisindak. Dahil malakas ang pananampalataya ko sa Diyos. Lumayas na kayo. Sa ngalan ni Jesus, anak ng Diyos at Birheng Maria, alis! Sa bigkas ng huling salita, para bang nagkaroon ng malakas na alon ng liwanag mula sa pendant na hawak ko. Napaatras ang babaeng nakapula at nagkakandabaluktot sa lupa. Si Bettina naman ay sumigaw ng napakalakas at biglang naglaho sa ere na parang usok na hinipan ng hangin. Si Maribel ay bumagsak mula sa ere pero mabilis siyang sinalo ni Manong. Agad kaming tumakbo palabas ng simbahan, hindi na lumingon pa.
Paulit-ulit kong binabanggit ang mga katagang yon sa babaeng nakapula. Nagsasapawan ng mga boses namin pero hindi pa rin ako nagpapatinag. Paunti-unti, nagiging mas demonyo ang kanyang itsura. Nagbabago ang anyo nito habang walang tigil sa paglalagas ng balat sa kanyang muka. Nananatili akong matatag. Kahit na ang totoo ay para na akong hiimatayin sa takot ng mga sandaling yun. Gustong-gusto kong isipin ng mga oras na yun na nananaginip lang ako. Na mamaya, magigising din akong nasa higaan katabi ang nobya kong si Maribel. Hanggang sa bigla na lang siyang nagsalita gamit ang isang lengguwahe na hindi ko alam kung bakit parang bigla ko na lamang naintindihan. Sinabi niya na malakas nga raw ang pananampalataya ko. Pero paano naman daw ang nobya ko? Sigurado raw siyang kahit anong gawin namin mapapasa kanya pa rin si Maribel. Diyan ka nagkakamali. Kung sa tingin mo malakas ang pananampalataya ko, nagkakamali ka. Mas malakas ang pananampalataya ng nobya ko, higit pa sa aming dalawa. Ngumiti ako sa kanya, pero isang nagliliwanag na bagay ang biglang nakaagaw ng aming pansin. Si Maribel. Ang kanyang katawan ay nagliwanag. Kahit mahina ang liwanag na yon, nakita ko ang tila pagkasilaw ng babae sa gilid niya. Sinubukan niyang hawakan muli si Maribel, pero napapilipit ito sa sakit ng mag-apoy ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, nawala ang babaeng nakapula at si Bettina. Agad akong tumakbo papunta kay Maribel nang makita kong bumagsak siya. Pero bago ko pa siya maabot, umalingaw-ngaw sa buong simbahan ang dismayadong sigaw ng mga nilalang mula sa bangungot na yun. Magaling at napakatapang ng ginawa mo, iho. Mabuti na lamang at maling tao ang napili nila Bettina na biktimahin. Kung hindi malakas ang pananampalataya ninyo, baka hindi tayo nakalaban. Salamat. Pagkatapos ng gabing yun, pinalabas na kami ni Manong mula sa parke. Tinulungan niya akong makatawag ng ambulansya para madala si Maribel sa pinakamalapit na ospital. Halos isang araw siyang walang malay at lubos akong kinabahan. Pero sa awa ng Diyos, dumilat siya na parang walang naaalala sa mga nangyari. Bilang nobyo, minabuti kong sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. Noong una, natakot din siya kagaya ko. Pero tuwing maaalala niya ang kabutihan ng Diyos na iniligtas kami, hindi ko mapigilang mapangiti sa kanyang saya. Mula noon mas tumibay ang aming pananampalataya. Tinanggap kami sa call center na inaasam namin. Sa loob ng halos isang taon, na-promote pa kami bilang team leaders. Isa ang aming mga grupo sa mga naparangalan dahil sa pagsusumikap at magagandang feedback mula sa mga customers. Sa pagtsatsaga, mabilis kaming nakaipon para mabili ang mga bagay na dati nasa plano lamang. Lupa, bahay, sasakyan. Natupad din namin ang pangarap na maglakbay. Napuntahan ng mga lugar na dati pinapangarap lamang. Ngayon kasal na kami ni Maribel at may inaasahan ng supling. Natutunan namin na ang buhay ay puno ng pagsubok. Pero ang bawat isa ay may layunin upang tumibay, matuto at mas lalong mapalapit sa Diyos. Ang simbahan kung saan kami ikinasal, ang simbahan din sa Paco, Maynila. Ang lugar na minsan kaming naligaw pero naging daan upang higit pang pagtibayin ang aming pananampalataya. Naway nagustuhan ng mga listener ninyo, Sir Lancelot, ang kwento namin ni Maribel. Naway nakapagbigay kami ng aral sa lahat sa pamamagitan ng aming karanasan. Maraming salamat po sa inyo at more power, Sitio Bangungot. Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming listeners ng Sitio Bangungot. Muli na naman tayong makinig sa isa na namang bagong kwentong kababalaghang hango sa tunay na buhay. Ipinadala ng isa sa ating taga-subaybay at listener. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Genesis. At ang kwentong ibabahagi niya sa atin ngayon
ay tungkol sa nangyari sa kanya noong magkaroon sila ng isang malaking problema sa kanilang pamilya. Isang problemang naging mitsa upang makapasok ang isang negatibong enerhiya sa kanyang buhay na magbibigay sa kanya ng kakaiba at nakakakilabot na karanasan. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Unang karanasan. Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Ang kwentong ibabahagi ko po ay hango sa tunay kong karanasan. Bago po tayo magsimula, may gusto po akong itanong sa inyong lahat. Naniniwala po ba kayo sa Diyos? Naniniwala po ba kayo sa langit at impyerno? Naniniwala din po ba kayo na totoo talaga ang mga anghel, pati na rin ang mga demonyo? Pagpasensahan niyo na po ang tanong ko. Tungkol po kasi dyan ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Genesis. Ayoko po kasing may makaalam ng pagkakakilanlan ko hanggat maaari, lalo na't medyo sensitibo po para sa akin ang karanasan kong ito. Alam ko hindi naman na po bago sa inyo ang kwento tungkol sa mga anak na nawawalan ng magulang dahil marami na po sa atin ang nakaranas nito. Masakit po. Alam kong pakiramdam kasi naranasan ko yan. Maayos naman po ang pamilya namin noon. Sa katunayan po niyan, wala na kaming poproblemahin pa noon dahil maganda rin ang buhay namin. Mahilig pong magsimba ang pamilya ko tuwing linggo. Musician po kasi si Papa at tumutugtog siya sa simbahan. Samantalang kami naman pong dalawa ni Mama ay patuloy na naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng iba't ibang mabubuting bagay, tulad na lang po ng regular na pagbabahagi ng tulong sa simbahan at sa mga nakikilala naming nangangailangan. Only child po ako. Kaya palaging nakatuon ang atensyon nila Mama at Papa sa akin na ikinatutuwa ko naman po talaga. Sobrang saya ko po na hindi ko man lang naisip na pwede po palang dumating ang araw na biglang magbabago ang lahat. Nagsimula po yun nang mapansin ko noong napapadalas po yung pag-aaway ni na Mama at Papa. Umabot pa po sa puntong nagkasakitan na silang dalawa. Wala po akong magawa kundi umiyak noon at magtakip ng tenga. Napapadalas na rin po yung pag-absent ko noon sa eskwela dahil sa mga sinasabi ng mga classmates ko sa akin na alam ko naman pong totoo. Dahil kahit ako po mismo, nakikita ko si Papa na madalas umaalis kasama yung bago niyang kinakasama. Genesis, balita ko, yung Papa mo may bago na raw asawa. Totoo ba yun? Ang sabi ng mami ko, yung Papa mo raw may iba ng inaalaga ang anak. Ang akala ko pa naman, mabait yung mga magulang mo. Di ba palagi kayong nagsisimba? Sabi ng mama ko, makasalanan daw yung Papa mo. Napalingon po ako sa kanila. Kagat-kagat ang ibaba kong labi. Iyon ang unang beses na nakaranas ako ng pambubuli sa mga kaklase ko
ayoko pong makapanakit. Ayoko pong gayahin si Papa sa ginagawa niya kay Mama. Kaya madalas ay hindi ko na lang sila pinapansin. Umiiyak na lang ako sa tuwing ganon ang sasabihin sa akin ng mga kakilala ko. Hindi rin naman kasi ako lumaking palaban. Malambot nga po akong kumilos kahit na ipinanganak akong lalaki. Umuwi po ako sa bahay namin na namamaga yung mga mata ko. Pag-uwi ko, patay yung mga ilaw. Binuksan ko yung mga ilaw tapos inilapag ko yung bag ko sa may upuan bago ako umakyat sa kwarto nila Mama. Napahinto po ako nang makita ko si Papa na may kausap sa telepono niya. Hindi ko po naririnig yung eksaktong pinag-uusapan nila pero alam ko po kung ano yun. Hindi po ako manhid para hindi malamang iiwan na kami ni Papa at ipagpapalit sa babae niya. Papa, huwag mo kaming iwan ni Mama, Pa. Gulat pong napatingin sa akin si Papa noon kaya sinamantala ko po yun para hawakan yung kamay niya. Genesis, bitiwan mo ko. Aalis na ako dito. Sawang-sawa na ako sa pamamahay na to. Papa, huwag kang umalis. Niyakap ko pa po si Papa ng mahigpit para lang hindi niya kami iwan ni Mama. Ilang beses kong pinakiusapan si Papa pero parang sarado na po yung isip niya noon. Wala na po akong nagawa nang itulak niya ako. Saka dali-dali siyang bumaba ng hagdan at lumabas ng bahay. Dala yung mga gamit niya. Tulala po ako nang umuwi si Mama galing trabaho. Naabutan niya akong umiiyak sa may hagdanan. Bakit umiiyak ka, anak? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Mama, si Papa. Iniwan na tayo ni Papa. Napaupo po si Mama sa sinabi ko. Ano bang sinasabi mo, Genesis? Tumayo po si Mama saka pumunta sa kwarto nila ni Papa. Mama, wala na nga po si Papa. Iniwan niya na tayo. Pinagpalit na tayo ni Papa, Ma. Ngumangal-ngal na po ako habang yakap si Mama na pilit akong itinutulak. Mahal tayo ng Papa mo. Hindi niya magagawa sa atin to. Alam ko po kung gaano kasakit yung nararamdaman ni Mama noon. Kahit na nag-aaway din naman po sila ni Papa, ay alam kong hindi nawawala yung pagmamahal ni Mama para dito. Pero kabaligtaran po yung kay Papa. Kasi nagawa niya kaming ipagpalit sa babaeng may mga anak na. Ika-16 ng Disyembre, hindi ko po namamalayan na malapit na palang magpasko noon. Inintay ko pong umuwi si Mama hanggang sa makatulog na lang ako sa kakahintay. Nagising po ako sa ingay ng basag na baso. Ilang beses ko pa pong iminulat yung mata ko noon. Nanlalabo pa po kasi yung paningin ko. Nakita ko po si Mama na inililigpit yung nagkalat na bubog sa sahig
Pasuray-suray pa po siya ng lakad. Naagaw po ng pansin ko ang mga bote ng alak sa lamesa. Saka ko lang napagtanto na nagpakalasing na naman si Mama. Mama, ayos lang po ba kayo? Ako na po magliligpit niyan, matulog na po kayo. Hindi na. Ako na. Niyakap ko po si Mama nang makita kong umiiyak na naman siya. Paniguradong dahil na naman kay Papa. Genesis, iniwan na tayo ng Papa mo. Hayop siya. Paano niya nagawa sa atin yun? Lumipas po yung mga araw. Madalas na pong umuwing lasing noon si Mama. Parang nakalimutan niya ng may anak pa siya. Alam ko pong malaki yung epekto ng pag-iwan sa amin ni Papa, lalo na kay Mama. Pero ayoko po na pati siya iiwan din ako. Kahit naman high school at binatilyo na ako ng mga panahong yun, ay kailangan ko pa rin ang kalinga niya. Madalas tulala po ako sa kwarto ko. Hindi rin ako lumalabas ng bahay kasi takot ako sa sasabihin ng mga tao sa akin. Sa amin ni Mama. Kilala po kasi yung pamilya namin sa simbahan, kaya ganun na lang kabilis kung kumalat yung nangyari sa pamilya namin. Hindi rin maiwasang pag-usapan kami ng mga tao doon, lalo na sa mga ipinapakalat ng mga kapitbahay naming tsismosa. Isa pa, hindi na po kami nakakapagsimba ni Mama. Paminsan-minsan pinupuntahan po kami sa bahay ng mga tauhan doon sa simbahan, pero hindi na lang po kami nagpapakita ni Mama. Wala naman daw po mapapala sa kakasimba. Istorbo lang daw po yun at aksaya sa oras. Yan na po ang palaging sinasabi at itinatatak sa isip ko ng mga panahong yon, Sir Jupiter. Lumipas po ang isang taon. Sumapit po yung kinatatakutan kong araw. Nagkaroon po ng sakit si Mama dahil sa sobrang pagbibisyo niya. Kinailangan po namin ng malaking pera pampaopera sa kanya. Sinubukan ko pong lumapit sa mga kamag-anak namin na kasapi rin naman po sa simbahang minsan na naming pinaglingkuran. Pero wala po akong napala. Sa halip na tulungan ako kung ano-ano pa pong ipinakalat na chismis sa subdivision namin. Ibinaba ko po yung pride ko para humingi ng tulong noon kay Papa. Hindi naman po ito nagdalawang isip na tulungan kami. Pero hindi rin po nagtagal bago pa maoperahan si Mama, binawian na po siya ng buhay. Lugmok po ako. Para akong masisiraan ng ulo matapos mailibing si Mama. Dumalo po si Papa sa huling lamay ni Mama. Pagkatapos ay pinilit niya ako na sa kanila na lang tumira. Kahit paano naman po hindi nakalimutan ni Papa yung responsibilidad niya sa akin. Nung una po ayoko pang sumama sa kanya. Matapos po kasi ang ginawa niya sa amin ay malaki na po ang galit ko sa kanya noon. Pero wala na po akong nagawa. Wala na rin naman akong ibang mapupuntahan. Sumama po ako kay Papa, tutal ay wala rin naman po akong pupuntahan.
Naging maayos naman po yung pagtrato nilang lahat sa akin. Sa katunayan, napakabait po ng bagong asawa ni Papa. Sadyang hindi ko palang po nun kayang magpatawad. Nagsimula po akong mawalan ng tiwala sa Diyos simula nang mawala si Mama. Sinisisi ko siya sa lahat ng nangyari sa pamilya namin. Sinubukan akong pag-aralin ulit ni Papa, pero wala po akong ginawa kundi magbulakbol. Kapag nahuhuli ako sa mga ginagawa kong kalokohan, mas lalo ko pang inulit para mas lalong mahirapan si Papa. Nagkaroon na rin po ako ng bisyo. Natuto akong uminom at magsigarilyo sa edad na 15. Madalas din akong tumakas sa bahay kapag tulog na sila Papa para sumama sa mga barkada ko noon. Gusto ko pong makita kung paano mahirapan si Papa katulad ng ginawa niya sa amin ni Mama noon. Bagay na alam kong pagsisisihan ko din po balang araw. Pero ginawa ko pa rin dahil sa sobrang tindi ng galit ko. Pero hindi ko po inaasahang babalik agad sa akin ang karma. Isang gabi habang natutulog po ako ng mahimbing sa kwarto namin ng mga anak ng bagong asawa ni Papa. Nagising ako dahil naramdaman kong parang may mabigat na nakadagan sa akin. Nahihirapan po akong huminga. Ilang beses po akong pumikit at dumilat. Akala ko guni-guni ko lang, pero hindi pala ako nagkakamali. May nakita po akong isang nilalang na nakadagan sa ibabaw ko. Maitim po siya, sobrang itim. Pero sigurado akong babae siya at napakaganda ng hubog ng katawan niya. Nararamdaman ko rin po yung mahaba nitong buhok na humahaplos pa sa mukha ko. Parang bigla po akong naakit. Sa tinagal-tagal ng panahon na palagi kong naririnig na hindi raw ako tunay na lalaki dahil nga malambot akong kumilos. Noon lang ako nakasiguradong mali ang mga taong nakapaligid sa akin. Yun po ang unang beses na nakaramdam ako ng ganun katinding atraksyon sa babae. Noong gabi po na yun, sigurado akong may nangyari sa amin nang nasabing paulit-ulit na nangyayari sa akin yung ganung bagay. Hanggang sa nakumpirma kong hindi nga isa sa mga anak ng madrasta ko ang babaeng nakakasiping ko sa gabi. Noong una medyo nawiwirduhan talaga ako, pero nung nasanay ako ay unti-unti ko rin yung nagustuhan. Kaya lang ho, pati sa pisikal na pangangatawan ko, hindi ko akalaing may malaki pa rin pala yung epekto. Malaki na po ang ipinayat ng katawan ko. Nagtatanong na po sila Papa noon kung anong nangyayari sa akin. Pero hindi po ako nagsasalita. Hindi pa rin ako nagkikwento sa kanila. Sobrang tagal kong itinago tong nangyayari sa akin hanggang sa graduate ako ng high school at nagsimulang pumasok bilang college student. Doon ko nakilala si Nicole. Unang kita ko pa lang po kay Nicole, Sir Jupiter, nagustuhan ko na kaagad siya. Simple, mabait, maganda, matalino, at
family-oriented. Katulad ni Mama noong hindi pa sila nagkakasira ng papa ko. Kaya nga ilang buwan pa lang po kaming magkakilala ay niligawan ko na siya. Hanggang sa... Ano ka mo? Sinasagot mo na ako? Nang tumango si Nicole ng araw na yun, ay napahiyaw na lang po ako sa tuwa. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na buwang panliligaw ko sa kanya, sinagot niya na rin ako. Sobrang saya ko ng araw na yun na sa loob ng mahabang panahon ng pagtitiis ko. Sa unang pagkakataon po ay nakalimot ako sa pinagdadaanan kong sitwasyon gabi-gabi. Isang sitwasyong nananatiling ako lang ang nakakaalam ng mga panahong yon. Pagka-uwi ko ng gabing yun, patay na yung mga ilaw at sarado na rin yung pintuan sa bahay. Kaya sigurado akong tulog na yung mga tao sa loob. Meron naman po akong susi kaya madali na lang akong nakapasok. May sarili na rin akong kwarto ng mga panahong to kaya nakatulog ako agad ng mahimbing. Siguro dahil sa pagod na rin. Hanggang sa magising na naman po ako noong bandang madaling araw na dahil nahihirapan akong huminga. Tapos ang bigat-bigat na naman ang katawan ko, ang init din ng buong kwarto. Damang-dama kong tumutulo ang pawis ko mula sa sentido. Iminulat ko po yung mata ko at nanlamig ang buo kong katawan nang makita ko na naman yung babaeng palagi na lang dumadalaw sa akin. Hindi ako makagalaw. Napapapikit na lang po ako dahil bigla-biglang humihigpit yung hawak ng babae sa leeg ko. Tapos nararamdaman ko rin yung paggalaw niya sa ibabaw ko. Para na po akong mawawalan ng ulirat. Pero sa pagkakataong yun, sigurado akong hindi tao yung kaharap ko. Sa wakas, nakita ko rin ang totoo niyang hitsura. Nakakasulasok, nakakatakot, nakakapangilabot. Wala siyang pang-itaas na labi. Kulay itim ang buong mata niya. Malaki ang butas ng kanyang ilong at ang dila niyang nakalabas habang pinagsasamantalahan niya ako. Kamukha ng sa ahas. Nakita ko rin ang 2 malalaking sungay sa ulo niya na parang tulad ng sa kalabaw. Tapos naaaninag ko rin may kung anong gumagalaw sa likuran niya, buntot na may matulis na dulo. Pinilit ko pong gumalaw pero hindi ko magawa hanggang sa sumapit po yung kinaumagahan. Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Nakabukas kasi yung bintana. Tumayo po ako habang nakahawak sa leeg ko. Kinuha ko yung salamin na nakapatong sa mesang katabi ng higaan ko. At hindi na po ako nagulat nang makita kong may pasa ako roon. Doon ko nakumpirmang totoo nga ang nararanasan ko sa gabi at hindi basta panaginip lang. Hindi nga tao ang babaeng dumadalaw sa akin. Ang nagbigay sa akin ng aking unang karanasan. Kinuha ko yung laptop ko bago ako nag-research tungkol sa nangyayari sa akin. Napasa ko na marami na palang nakaranas din ng ganun.
Yung iba po ang sabi indikasyon daw ng sleep paralysis ang nangyayari sa akin. Tulad ng may nakikita silang kung ano-ano. Tapos hindi rin sila makapagsalita o makagalaw man lang. Pero ang pumukaw po talaga sa atensyon ko ay yung nabasa ko tungkol sa isang uri ng demonyo na tinatawag na succubus at incubus. Nanlamig po yung katawan ko tapos pinagpapawisan ako habang binabasa ko yung mga kwento nila. Napag-alaman ko na ang succubus pala ay isang uri ng demonyo na nasa babaeng anyo para mang-akit ng mga lalaki. Incubus naman ang tawag sa counterpart nito o yung mga demonyong nasa anyo ng isang lalaki na nang-aakit sa mga kababaihan sa tuwing sila ay natutulog. Hindi ko po alam ang gagawin ko nang malaman ko yun. Kaya nagpasya akong magsabi na rin sa wakas sa girlfriend ko, kay Nicole. Pastor po ang tatay ni Nicole, Sir Jupiter, kaya doon niya agad ako dinala. Sila ang tumulong at kumumbinsi sa akin na magbalik loob ulit sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa lahat ng nagkasala sa akin, pati na rin sa aking sarili. Sinimulan ko po yun sa pamamagitan ng pakikipag-ayos sa tatay ko at sa aking madrasta. Hindi ko masasabing naging mabilis ang paraan ko para makatakas ako kaagad sa pang-aakit ng demonyo. Dahil ang totoo ay talagang nahirapan po akong makawala. Ganun pa man ay pinilit ko po na hindi sumuko. Pinatatag ko po ang pananampalataya ko at sa tulong ng girlfriend ko at ng bago kong pamilya, ay nagawa ko pong makawala sa napakadilim na parting yon ng buhay ko na hanggang ngayon po ay labis kong ipinagpapasalamat sa Diyos. Sir Jupiter, sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento kong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. God bless po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po. Gumagalang Genesis. At ngayon naman, eto na ang paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Ilianel Lozada, Rogelio Parayo, Mary Jean Monteclaro, Norman De Ocampo, Chio, Julie Calnea, Jezreel, Katniss, Claire, Gabriel at Renz. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kay Mayumi Makisig at Rizeline Davida. Sabi ni Mayumi, "Hello SB, as always, the best po ang mga karanasan ko every time I listen to your narrations. Hindi ako matatakuting na tao pero may mga panahon habang nakikinig ako, inagugulat at napapatingin po ako sa aking likod as if nasa loob ako ng kwento. At saka alam na ng asawa ko kapag tumahimik na ako habang gumagawa ng gawaing bahay. Nakikinig ng KT at SB, kaya di na niya ako iniistorbo. Mas napapadali din ang paggawa ko ng mga reports and other paperwork habang ako ay nakikinig. Hi, all I can say is thank you so much KT and SB for these exciting, thrilling, and amazing experiences. We love you Team KT and SB and God bless you more." Sabi naman ni Rizeline, "Magandang gabi po sa lahat. Bonding time naming mag-ina bago matulog ang pakikinig dito sa kwentong Takip Silim at Sitio Bangungot. Salamat po sa magagandang kwento nyo. Laging kapupulutan ng magandang aral. More power po sa team nyo, Sir Jupiter. At shoutout na lang din daw po sa anak niyang si Chloe.
Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.